Ngayon naman po, atin pong aanyayahan ang ating agribusiness firm representative sa NOAB. Siya po ang Executive Director ng Alter Trade Foundation Incorporated sa Bacolod City. Ang Alter Trade po ay isa sa mga pioneering establishments sa ating bansa na nasa organic production and processing. Maaari po tayong matuto ng ilang kaalaman mula kay Ginoong Edwin Martin O. Lopez ng Alter Trade Foundation. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po ay nanggaling sa isa ring NGO, ang Alter Trade Foundation. At ang Alter Trade Foundation, tulad na nabanggit nga, ay nagsimula sa pagpapalaganap ng tinatawag na sustainable agriculture at organic farming. Dahil ang Alter Trade Foundation ay nagtatrabaho para sa poverty alleviation, lalo na ng mga maliliit na magsasaka. Kami ay naniniwala na ang organic farming ay makakatulong sa paghango sa mga magsasaka mula sa kahirapan. Subalit hindi lang sa pamamagitan ng pagtatanim at ng pag-ani. Dahil sa aming naging nakita mismo karanasan, ang mga magsasaka na siyang lumilikha ng pagkain nating lahat, no, mga 90 million Pilipinos, sila ang pinakamahirap. At yun ang dahil ang magsasaka ay nananatili lang sa kanilang mga sakahin lupa. Hindi sila nakalalabas ng farm gate. Para sa amin sa Alter Trade Foundation, lalo na sa kalagayan ng Negros na ang mga magsasakang tinutulungan namin ay mga dating manggagawang bukid sa mga tubuhan. Sila ang pinakamahirap na manggagawa sa buong Pilipinas. Sila ay kailangan pang maging magsasaka dahil hindi naman sila dating magsasaka nung nakuha nila ang lupa sa pamagitan ng agrarian reform. Pero hindi sapat na maging magsasaka sila, hindi sapat na maging organic farmer sila, kailangan din silang maging entrepreneur. Ibig sabihin, kailangan nilang i-engage ang market dahil ang kanilang produkto ay hindi magiging income kapag hindi dinala sa merkado. At yun ang dahilan bakit mahirap ang karamihang magsasaka dahil pinapaubaya nila sa mga trader ang pagmamerkado. At ang mga trader naman ang siyang nagtatalaga ng presyo na mababa sa farm gate. Pagka ang mga magsasaka ay pupunta sa merkado, doon nagiging mahalaga ang usapin ng hindi lang organic, kundi ng tinatawag na certification. So bilang nanggaling sa ganong karanasan, naniniwala ako sa layunin ng Department of Agriculture na National Organic Program na ito'y para sa poverty alleviation. Naging bahagi ako ng tinatawag na Certification Committee ng NOAB. So ang maibabahagi ko rito, ano ang mga naging karanasan at pag-unlad sa tinatawag na organic certification. First slide, please. Yun nga, ang katanungan, bakit nga ba kailangan natin itong certification? No? Ito sabi nga ni Chito, pwedeng pabigat yan sa magsasaka.
No? Dahil malaki ang binabayaran. Pero pag sinabi nating certification, ang nagre-require niyan ay hindi gobyerno, hindi ang magsasaka, ang nagre-require niyan ay merkado. Ang bumibili ng ating produkto na organic, siya ang hihingi sa atin na, uy, gusto ko ang iyong produkto ay guaranteed na organic. Meron naman na hindi hihingi ng ganun. Pero dahil karaniwan, ang mga produkto ay hinihingi nilang may kasamang guarantee, kaya nga pumasok ang usapin ng certification. Ang mga consumer, tayo naman kahit ang magsasaka ay producer, consumer din siya. Ang consumer na nag-decide na gusto niyang kumain ng organic, gusto niyang maging malusog, gusto niyang makaiwas sa cancer, na tulad niyang binabanggit kanina, ay kailangan niya ng assurance na ang binibili niya ay hindi lason. Na ang binibili niya, lalo na para sa mga kabataan niya, sa mga anak niya, ay siyang tamang pagkain. So, kaya nga sinabing ang certification ay isang assurance sa mga consumer, garantiya. At ito ay nakalagay sa Organic Act ng 168. Yun nga lang, sinabi ng Organic Act na third-party certification lang. Yun yung titingnan natin ngayon. Ano ba talaga yung third party? Ano ba ang first party? Ano yung second party? Tingnan natin sa susunod na slide. Yan. Ang first party certification ay certification o garantiya ng supplier. Ibig sabihin, kung ako yung magsasakang nagtanim, ako yung supplier, ako yung magsasabi na, ginagarantiyahan ko sa iyo na ito ay organic at ito ay walang lason. No? Yan ang first party. Ngayon, kung ikaw ay bibili at sasabihin mong okay na sa akin yan, dahil kilala ko itong magsasakang to, nakikita ko yung kanyang farm araw-araw, wala akong nakikita ng lason. Okay lang yun. Pero meron pang nagsasabing second party. Ang second party, yan ay isang sistema ng garantiya na nagkakasundo ang producer at saka ang consumer. Yung sinasabing stakeholders, no, sa isang organiko na produksyon at consumption. Ang sinasabing second party, yung consumer mismo pumupunta sa farm. Meron din yung sistema ng audit. Punta sa farm, titingnan mo ng sistema mo, babasahin yung farm diary mo, at sasabihin, okay to, wala ngang lason. Yun ang second party. Yung consumer, diretso sa farm mo. At ikaw bilang producer ay nakipag-interact sa kanya, nakipag-usap sa kanya kung ano ang ginagawa mo sa iyong farm. At yun yung binabanggit ni Doc Chito nga participatory guarantee system. Dahil nagkakasundo at nagpapartisipa ang producer at saka ang consumer. Ngayon, yung sinasabi naman nila, yung first party saka second party, umuubra yan sa isang lugar na lokal. O kung ang merkado mo ay domestic, dahil, halimbawa, ako, kahit nakatira ako sa Negros, pero naririnig ko yung pecuaria, matino ang production yun ng organic rice. Kahit hindi pa ako nakapunta sa pecuaria o sa bibili ako. No? Dahil yun ay ginarantiyahan halimbawa ng NOAB, ginarantiyahan ng iba pang mga organisasyon magsasaka na yun nga ay organic kung gumagamit siya ng PGS. So ang praktikalidad kaagad ng second party at first party ay yung sinasabing trust, yung pagtitiwala ng consumer sa producer. Kung wala yung pagtitiwala ng producer sa consumer, hindi tatayo ang first party and second party na
guarantee system. Ang ikatlo, yung sinasabing third party, ito'y ginagawa ng isang ahensya na independent. No, independent na ahensya, wala siyang interest doon sa farm. Ibig sabihin, hindi siya parang kikita pagka kumita yung farm. No, hindi siya, kundi siya mismo ay isang independent na investigador para tingnan kung totoo ba yung kanyang pinapatupad ay sumusunod sa tinatawag na organic standard. At kapag nakita niyang ito'y sumusunod sa organic standard, lalagyan niya to ng label. Organic ini. No? Kung sa Bisaya. No? Organic ang produktong to. Yun ang third-party certification. At yan ay hinihingi ng mga consumer na sobrang layo. Alimbawa, sa karanasan namin, nung humihingi ng third party, ay yung consumer sa Germany, yung mga bisita natin dito kanina, sa Switzerland, no, sa Italy, no, yun ang mga humihingi ng third party. Dahil hindi na sila nakakapunta rito. No, hindi na sila nakakabisita. Kung makabisita man yan, once in 3 years, once in 2 years, no, malay niya kung ano bang ginawa mo sa farm mo. Pero merong investigador na sumusuri sa iyong farm na binabayaran din nila. No? Yun yung kanilang inaasahan. So, lahat ng guarantee system na ito, first party, second party, third party, ay mahalaga para ang produkto na magsasaka na organiko ay mabili sa merkado. At kapag nabili ang produkto sa magsasaka, siya ay kikita, siya ay makakapagpaaral ng anak, makakabili ng pagkain, no? At masusunod niya ang kanyang mga pangailangan bilang isang tao. So yun yun ang sinasabing hinihingi ng batas sa 168 na tanging ang third party lang ang pwede. Pero sa ibang lugar, sa ibang bansa, ang first, second, and third party ay umiiral, may coexistence yan. At yun nga lang, ang nakapaglagay ng label na organiko siya ay yung pumasa sa isang third party certification. Yung isang produkto namin, halimbawa, na tinatawag na people to people, yun ay sinusuri mismo ng consumer at sila ang naglalagay ng katagang naturally grown. No? So, pwede yung next. So, yan ang istorya sa likod ng certification. Ngayon, ang kinakailangan natin, dapat magpasya rin tayo kung ano ba ang makabubuti. Halimbawa, sa bahagi ng pekwarya, ang kanyang bigas ay organic na gumagamit ng third-party certification. Pero yun ay dahil yun ang hinihingi ng merkado sa kanya. Pero may mga produkto tayo na hindi naman ganun ang hinihingi ng merkado, kaya maaari nating maibenta na may nakalagay na naturally grown o ito ay hindi gumamit ng kemikal. At ito ay bibilihin pa rin ng merkado. Ito ang mga, nabanggit na rin ito ni Director, ng Director ng BAPS kanina, ang ano nagawa na ng NOAB kaugnay ng organic certification. Sa ngayon, meron pa lang tayong dalawang certifying body, organic certifying body, ang OCCP at NICERT. Nung una, yung NICERT ay sa area ng Visayas, Mindanao, subalit ngayon siya ay kinikilala na isa na ring national na certifying body. At sila ay parehong third-party certifying body. At kung titingnan natin, ang
mula 2011 hanggang 2013, maabot sa 50 farms ang nabigyan niya ng certification. Ibig sabihin, ito ang mga farms na nakakapagmerkado ng produkto na may tatak na organic. At pero hindi dahil yun lang yung farms, binabanggit nga diyan na merong 59 certificates issued. Ang ibig sabihin nun, may mga ibang farms na nag-renew na, nagpaulit ng certification. Kaya umaabot sa 59 certificates ang nailabas ng dalawang certifying body. Kung ganon, malinaw yung kakayahan ng organic certifying bodies natin na magsuri, maggarantiya, at nilalagay nila ang kanilang pangalan doon sa kanilang paggagarantiya. O CCP ba na? O NICERT? Pinangalandakan nila ang kanilang pangalan dahil ito ay dumaan sa kanilang masusing pagsusuri. At kaya kung ganun, meron sila talagang competency para sa pagsasagawa ng inspeksyon at sertifikasyon. At ito ay pumasa mula sa pagsusuri din ng BAPS dahil hindi naman sila magiging official na organic certifying body kung hindi sila accredited ng BAPS. At dito, kung titingnan natin, ang NOAB mismo at ang DA ay may konsiderasyon sa mga maliliit na magsasaka dahil kanyang pinasimulan ang subsidization. Ibig sabihin na magsasaka ay maaaring magpa-certify dahil mahal nga. Sabi ni Chito, mahal ang certification. Kaya ang NOAB, ang pondo ng Organic Fund ay isang bahagi niya inilalaan para sa pagbayad sa certification. Pero mamaya makita natin na nagkaroon ng mga ilang problema at kung bakit hindi kaagad nakabelo yung subsidy. Pero sa ngayon, of the 50 farms na na-certify ng dalawang certifying body ay 14 farms na mga maliliit na magsasaka ang nabigyan ng subsidy. At yan ay nagsimula ngayong 2013. Tinitingnan natin sa mga susunod pang mga taon, mas marami pang mga maliliit na magsasaka ang matutulungan natin masubsidize ang kanilang sertifikasyon. Next slide. May mga problema rin na kinakaharap ang sistema natin ng sertifikasyon. Dahil ang isang organic certifying body ay dapat nakapasa sa ISO 65. Ang ISO 65 ay isang international na requirement para sa isang certifying body na mapasa niya upang siya ay makilala at matanggap sa international level ang kanyang sertifikasyon. Yun ay isang bagay na hindi nakita kaagad sa simula at masyadong naging maaga ang pagbibigay ng accreditation sa mga certifying bodies natin ngayon. Kaya ibig sabihin, kailangan makapasa sila sa ISO 65. At ganun din sa bahagi ng BAPS, ang BAPS kailangan din makapasa pa ng isang set ng ISO na 17011. Ito naman ay isang requirement para siya naman ay makapag-accredit. Ibig sabihin, ang BAPS dapat nakapasa ng ISO 17011 para magarantiyahan niya o ma-certify niya o ma-accredit niya ang OCB na OCCP, NICERT o iba pa para maging certifying body. Parehong kapos pa tayo dyan. At yun ay isang challenge sa atin. Kaya nga, ang naging desisyon ng NOAB, kinanglan NOAB, nagrekomenda NOAB na i-amend
yung administrative order para sa pagbigay ng accreditation, kinilala na pwedeng magbigay ng provisional accreditation. Ibig sabihin, kailangan natin yung dalawang certifying body, kaya ang NOAB ay nagkasundo na bigyan ng, mag-recommend na may provisional accreditation ng OCB hanggang sa matupad ng dalawang organic certifying body ang pagpasa sa ISO. Kaya yun ang dahilan bakit ang pinapostpone natin ang atong sinasabing deadline para sa paggamit ng label na organic ay dahil dun sa binigyan natin ng sapat na panahon ang BAP saka ang dalawang OCB para sa makakomply sa ISO. Please, next slide. Maliban doon, talagang kanina sinasabi natin, ang target is 500,000 hectares hanggang 2016. Sa ngayon, sabi nga ni Director Cañeda, nasa 7% pa lang tayo, may utang tayong 43%. Eh kung ganun, paano natin aabutin yung 500,000? Nakikita ngayon sa NOAB na kailangan natin ng mas maraming certifying body. Sa yun, kailangan natin mag-develop na mas maraming inspektor. At kung mas maraming certifying body, mas maraming inspektor at regional level ang ating mga certifying body, bababa ang presyo ng sertifikasyon. Dahil hindi naman gagaling sa Maynila o hindi man gagaling sa malayong lugar ang inspektor, kundi dun mismo sa probinsya ng mga magsasaka na humihingi ng sertifikasyon. Kaya yun ang isang nakikitang paraan. Kaya ang BAPS ay nag-sponsor ng isang training, no, na pero ang unang nagsimula rito ay mga RFU para yung mga RFU ay mabigyan ng sapat na pagsasanay, no, hinggil sa organic certification. Pero ang intention natin, hindi lang sa RFU level, kundi yung mga RFUs ay mag-initiate mismo ng trainers training ng mga inspektor. Kung kinakailangan natin mag-imbita ng isang foreign agency para mag-train, gagawin natin para lang maparami ang magbibigay ng makapagsagawa ng inspeksyon. Totoo na pwedeng ang mga inspektor na yan ay para sa mga third-party certifying bodies, pero kahit ang mga second party ay gumagamit din ng inspektor. Kasi sa second party, na pag-aaralan ng pagtupad sa organic standard, ang mga nagsasagawa mismo ng farm visits ay may background tungkol sa organic standards. Kaya kahit sa ganung sitwasyon, libre man, hindi binabayaran ng inspector, pero ang inspector ay tumutulong para sa pagtatayo ng isang second party guarantee system. So kung gawin man natin na magparami tayo ng mga organic inspector, ito ay pabor para sa ating programa mismo sa organic agriculture. Ibang usapin pa, yung binabanggit na mag-launch tayo ng isang kampanya, mag-launch din tayo ng isang amendment sa batas para kilalanin yung PGS na pwedeng mag-label ng organic. Kaya naman tayo napipigilan ay dahil ayaw naman siyempre ng NOAB na lumabag sa batas. Nag-i-implement lang siya ng batas. Pero kung kailangan gawin natin, ipa-amyenda natin ang umiiral na ang organic law para kilalanin pati ang second party na pwedeng gumamit ng organic label. Ano pa?
Yun, doon naman sa implementation ng subsidies, pinag-ukulan talaga yan ng isang meeting ng certification committee ng NOAB. At nakita nga na masyadong, tawag na iba, red tape no? O kaya tawag na iba, masyadong bureaucratic. O di kaya kung para sa akin, pagtingin ko, may konting impractical. Kasi humihingi na mataas na requirement sa mga magsasaka para makapasa sa subsidy. Kasi halimbawa, ang magsasaka, kung siya tatanggap ng subsidy, kailangan pumasa siya hindi lang bilang partner, kundi kailangan pumasa siya bilang isang organisasyon na pwedeng tumanggap ng pera sa gobyerno dahil yan ay isang COA requirement. Pero kung isang magsasaka nagtayo lang ng organisasyon ngayon at gusto mag-organic certification, ay hindi makakapasa dahil hihingan siya ng at least 2 years track record, hihingan siya ng kanyang financial statements, no? Na imposible niyang magagawa. Kaya nga, ang naging nakita, ang pangunahing mag-handle ng subsidy ang requirements ay ang Organic Certifying Body at saka ang AMAS. So ito ang naging resolution. Ibig sabihin, yung magsasaka ay tatanggap na lang ng subsidy, hindi na siya i-require na isang damakmak na papeles. At yun ang dahilan bakit napabilis natin ang subsidization sa organic inspection. Pero gusto natin, sa mga susunod pang buwan, mas maparami ang mapapa-approve natin para dito sa organic subsidies. Ganon din para sa organic certifying body. Meron din siyang kailangan pang pangibabawan na requirement. No? Hindi natin alam noon, sabi na partner ka ng, accredited ka na ng BAPS, pero kailangan ma-accredit ka pa na isang NGO na pwedeng tumanggap ng pera sa gobyerno. Kaya ang mga organic certifying bodies ay ni-require pa na mag-undergo ng ganitong proseso. So yun ang nilulutas natin noong nakaraan. Ang susunod, ang tinatawag na harmonization. Nung pa yan sinasabi ni Secretary Alcala na ang Philippine National Standards ay kailangan nating i-harmonize. Ibig sabihin, ipagkasundo sa iba pang standard. Kasi halimbawa, si Mr. Pecuaria gusto magpadala ng bigas sa Japan o sabihin natin sa Korea, kailangan yung Philippine National Standard ay acceptable sa organic standards ng Korea sa ng Japan. Lalo na kung papadala natin sa Europe, kailangan harmonize ang ating standard sa standards ng European, ng EEC, European Economic Community. Kung sa US, yung tinatawag na USDA National Organic Program, USDA NOP. So, kung gusto natin na, una siyempre kung domestic, wala tayong problema. Dahil ang PNS ay umiiral naman dito sa ating bansa. Pero kapag lalabas tayo ng bansa, kailangan natin yung ganong harmonization. At yun ang ginagawa ngayon ng BAPS, no, na may mga steps towards developing ang kanyang kakayahan sa harmonization ng standards. At immediately, ito ang pagsisikap na ma-harmonize o makapag-develop ng isang ASEAN level na organic standards. Kasi, halimbawa, yung sa Europe, meron silang tinatawag na EC